All Tagalog Love Stories presents. Matagal ko nang sinabi sa iyong pagkatapos mo makapagtapos sa pag-aaral, magtatrabaho ka sa company natin para masimulan mo na kung paano yun pamahalaan. Napahila mo siya ng muka. Pero wala sa usapan natin na kailangan kong magpakasal sa isang anak ng business partner mo. Hindi mo yun sinabi sa akin at hindi ko to matatanggap. Hindi pwedeng pipilitin niyo rin ako sa bagay na yon. Sagot niya. Tinanggap niya ang tungkulin na naghihintay sa kanya pagkatapos niyang makapagtapos ng pag-aaral. Tinanggap niya kahit hindi niya ito gusto. Walang ibang gagawa nito kundi siya. Kahit ayaw niya, gusto niyang magpatuloy ang pinaghirapan ng kanilang mga ninuno. Hindi ko sinabi sa iyo dahil alam kong ayaw mo. Napaingos siya. Exactly, Dad. Magagalit ako. Alam mo yun. Ayoko na pati yung bagay na ito ay kailangan ko pa kayong dapat mamili para sa akin. Hindi niyo pa kilala kung sinong lalaking ipapakasal sa akin. Sigurado akong hindi rin ako mahal nun. Sa malamang, pareho kami ng nararamdaman ngayon. Nakita niya ang paglapit ng kanilang ina sa kanyang ama. Mukhang narinig nito ang pagbabangayan nila. What's the matter? Ang layo ko pa, pero naririnig ko na ang sigawan yung dalawa. Ginulo niya ang kanyang buhok dahil sa frustration. Mom, alam kong alam mo ang pinag-uusapan namin ni Daddy. Pati ba naman ikaw? Papayag ka na magpakasal ako sa taong hindi ko kilala? Nakita niya itong nagkibit balikat, kaya nanlaki ang mga mata niya. Really? Wala kang gagawin para ipagtanggol man lang ako? Mami naman! Makikilala mo rin siya. Hindi kayo bukas magpapakasal kaya huwag kang mag-alala. Dagdag pa ng kanyang ama. Dad, gagawin ko ang lahat. Huwag niyo lang ako ipakasal sa ibang lalaki. Kahit bukas pa man yan, sa sunod na buwan o taon, ayaw ko pa rin. Pinagdaop niya muli ang kanyang palad. No, hindi na magbabago ang isip ko. Magpahinga ka na. Bumagsak ang balikat niya nang tumalikod ito. Nangungusap ang mga matang tiningnan niya ang ina, pero umiling ito bago sumunod sa kanyang ama. Kinabukasan, habang kumakain sila, panay ang pilit niya sa kanyang ama na hindi ito ituloy ang balak na ipakasal siya sa lalaking gusto nito para sa kanya. Dad, please. Anong kailangan kong gawin para hindi mo ituloy ang kasal ko? Wag na lang ako. May kapatid naman ako. Pwede namang sila na lang. Si kuya, mas matanda sa akin. Si ate rin. Bakit ako nadamay? May boyfriend na ako. Magpapakasal na kami sa susunod na taon. Kaya huwag mo ako idamay dyan. Angal ng kanyang ate. Tiningnan niya ito. Hindi pa siya nag-propose si ate Janice. Pinanliitan siya nito ng mata. Baka ipagdasal mo pang maghiwalay kami. Tigilan mo ako, Jazz. Maayos kaming dalawa ni Aljim. Hindi rin ako pwede. Busy ako sa trabaho. Ipakilala mo na lang sa amin ang fiancé mo para alam ko at ipapapatay ko. Yun ang naging sagot ng kanyang kuya. Bumusangot siya. Samantala ang kanyang ina naman ay nasermo na ng kanyang kapatid. Yan ang hindi mo gagawin, Joshua. Alalahanin mong mali ang gagawin mo. Umismid ang kanyang kapatid. Bakit kasi kailangan pang magpakasal ni Jazz sa lalaking di niya naman gusto? Hayaan niyo na lang siya maging masaya. Kapag sinaktan ng lalaking yung si Jazz, hindi niyo magugustuhan kapag nakita siyang iiyak. Hindi ako magdadalawang isip na suntukin siya. Tumango siya bilang pagsang-ayon. Tama si Kuya, Dad. Paiiyakin lang ako ng mga lalaki. Kaya ayaw ko mag-asawa. Kapag nagmamahal, pwede kang masaktan. Depensa naman ng kanyang ina. Ayoko nga masugatan yung puso ko eh. Tapos mapaiyak ako nun. Tigilan nyo na yan. Hindi na pa talaga magbabago ang isip mo, Dad? 6 months bago ang birthday mo? Kung ayaw mo magpakasal sa kanya, kailangan mo maabot ang 600 billion sales sa kumpanya. Kapag hindi mo naabot yon, magpapakasal ka sa kanya. Tumayo na ito at umalis. Naiwan siyang nakaawang ang bibig. Hindi lang simple ang 600 bilyon.
Nagsisimula pa lang siya sa business, and that was too much. Nag-aalangan siya kung kaya niya ba o hindi. Buong gabi niyang pinag-isipan ng marketing plan na gagawin niya at mga strategies para maabot niya ang 600 billion sales sa loob ng 6 na buwan. Darating ata ang birthday niya, na-stress siya. Lumipas ang 2 linggo at nilaan niya ang oras sa pagtatrabaho para masimulan niya ang kanyang plano. Para hindi siya magpakasal, kailangan niyang gawin to. Naiisip niya rin na maghanap ng boyfriend kaso walang manliligaw sa kanya ang natitipuhan niya. Ngayong araw, balak nilang kitain ang papakasalan niyang lalaki. Maaga silang pumunta sa isang restaurant. Wala siyang ideya kung anong oras ito darating dahil medyo natagalan na sila sa paghihintay. Tignan mo, Daddy. Simpleng pagsunod lang sa time, hindi niya magawa. Alagaan pa kaya ako? Napaka-irresponsable ang pinili mong lalaki para sa akin. Aniya sa kanyang ama para itigil nito ang plano. May usapan tayo. Kapag hindi mo maabot ang kota mo sa loob ng 6 na buwan, pakakasalan mo siya sa ayaw at sa gusto mo dahil alam kong siya ang makabubuti para sa'yo. Pero, tumapad lang sa usapan. Hindi niya natapos ang dapat niyang sasabihin noong may tumikim sa tabi ng mesa nila. I'm here. Agad siyang nag-angat ng tingin para makita kung sino yon. Umawang ang bibig niya dahil sa gulat nang makita ang pamilyar na lalaki na nasa harap nila. Classmate niya ito noong high school siya. Nakasuot ito ng blue dress sleeve, nakatupi iyon hanggang siko at may terno itim na pants. May suot din itong Rolex na relo. Drake? Gulat niyang tawag sa pangalan nito. Tipid itong ngumiti at nakipagkamay sa kanyang ama. Pasensya na traffic kasi nasa Tagaytay pa ako galing. Kanina pa ba kayo nandito? Hindi naman. Bakit ka nandito, Drake? Nagtatakang tanong niya. Siyang fiancé mo. Sa tingin ko kilala niyo na ang isa't isa at hindi na kayo mahihirapan na magkasundo. Napaawang ang bibig niya. What, Dad? Bakit siya? Grabe ka naman magsalita. Nang tumayo ang kanyang ama, mabilis ang galaw niyang sumunod. Dito ka lang, Jasmine. May pupuntahan ako kaya ikaw nang bahala kay Drake. Tumingin ito sa lalaki. Ikaw na ang bahala sa anak ko. Kailangan mo siyang samahan. Ihatid mo siya sa bahay bago magabi. Doon ka na rin mag-dinner mamaya sa bahay. Akong bahala dito. Nang tuluyang makaalis ang kanyang ama, silang dalawa na lamang ni Drake ang magkasama. Nakipagsukatan siya ng tingin sa lalaki. Paano mo nakilala si Daddy? Bakit pumayag kang pakasalan ako? Bakit ka pumayag? Seryoso siya nitong tiningnan. Bakit ayaw mo ba sa akin? Umismid siya sabay krus ng kanyang braso. Hindi naman sa ayaw ko. Pero ayaw ko lang magpakasal. Tatanda na lang akong dalaga kaysa ipilit ang kasal na to. Kaya tulungan mo ko. Hindi mo naman gusto to, di ba? No. Paano ba kita matutulungan? I need 600 billion profit sa company namin in 6 months. Sigurado akong kapag sa company mo, kaya mo yan ng 3 buwan. Walang intro-introng sagot niya. Nakita niya ang pagngisi nito. At naiisip mong tulungan kita? Napalabi siya. Bakit? Hindi mo ba ako tutulungan? Sumandal ito sa upuan. I'll help you, don't worry. Inaasar lang kita. So paano mo nakilala ang daddy ko? Hindi naman kayo close, di ba? Pag-iiba niya sa usapan dahil baka baguhin pa nito ang isip niya. Kaibigan siya ni Dad. Hindi ko alam kung bakit sila nagka-ideya na ipagkasundo tayong dalawa. Busy naman ako sa trabaho. Wala pa sa plano ko ang mag-asawa. Tatanda na lang siguro akong binata dahil hindi ko pinlano na bumuo ng pamilya. Kahit ako rin. Mas mabuti yun para hindi tayo mahirapan dalawa. Dahil magkasundo naman silang dalawa kahit paano ni Drake, madali nilang napag-usapan ng kanilang plano. Binibisita niya ito sa kanyang kumpanya dahil kailangan niya ito. Lumipas ang ganoong routine sa loob ng 2 taon. Minsan lang sila lumalabas para ipakitang maayos sila.
Pupunta ako bukas sa company mo. Mag-usap tayo, sabi ni Daddy. Hindi niya na tayo nakikitang magkasama. Para naman magbukang realistic, ako na ang nag-effort. Makisabay ka na lang. Pagkatapos niyang maisa na mensahe, tinuloy niya pakikipag-usap sa kanyang sekretarya. Ma'am, may meeting kayo bukas. Importanteng client to. Hindi kayo pwedeng umalis at pwede naman sigurong sa sunod na araw na lang kayo magkita ni Sir Drake. Bumuntong hininga siya. Pa-adjust na lang ng time. Importante ang pag-uusapan namin ni Drake. Nakita niya ang paghilot ng noo ng kanyang sekretarya. Susubukan ko, ma'am. Ako nang bahala ron. Babalitaan kita kung papayag sila. Kinabukasan, dumiretso siya sa trabaho pagkatapos niyang pirmahan mag-attend sa mga meeting. Mabuti na lang, pumayag ang mga ito. Nung sumapit ang hapon, naghanda siya sa pagpunta sa kumpanya ni Drake. Nakangiti pa siyang pumasok, ngunit ang ngiting dala niya ay agad nawala noong malaman na wala sa opisina ang lalaki. Hello, Hazel? Nasa na naman ang hambog mong boss? Masiglang bati niya kay Hazel na sekretary ni Drake. Tumayo ito, bago ngumiti sa kanya. Binilin ka naman niya sa akin. Kalmahan mo lang. Bawal na magalit, nakakabawas yun ng ganda. May emergency daw kasi si sir. Ayaw mo naman daw tanggapin na i-reschedule na lang ang meeting niyo. Ako lang ang kasama mo ngayong araw. Nakakainis talaga siya. Alam mo talaga, Hazel, punong-puno na ako sa boss mo. Hindi niya na kayang pigilan ng inis dahil pinili niyang makita ito ngayong araw, tas wala naman ito ngayon. Bawasan mo na lang. Baka sumobra. Biro nito na mas lalo lamang nagpainis sa kanya. Samahan mo na lang ako. Mag-bar tayo. Balak niya itong hilahin, ngunit mukha itong natuod sa kanyang pwesto. Galing ako ron kagabi. Hindi ko gustong bumalik doon. Kung gusto mo, coffee shop na lang. Mas maganda yata yung kape kesa sa alak. Baka sermon ang abutin ko kay boss. Napapadyak siya. Akong bahalang kausapin si Drake. Makakatikim siya sa akin ha. Punong-puno na ako sa kanya. Palagi na lang siyang may excuse. Loyal ako kay boss, ma'am. Bawal mo siya i-backstab sa harap ko. Isusumbong kita. Hindi niya pinansin na sinabi nito. Bagkus, kinuha niya ang bag nito at sinukbit iyon sa balikat. Sunod niyang pinatay at sinara ang laptop nito. Tara na. Ako ang magpapasweldo sa'yo ngayon, kaya sa akin ka sasama. Huwag kang masyadong mabait kay Drake. Damuho na yun. Huwag lang talaga niya akong tatawagan mamaya para sabihin na mag-usap kami. Wala itong nagawa dahil wala itong ibang choice kundi samahan siya. Hindi ka ata masaya ngayon. May nangyari ba? Masama ba loob mo sa boss mo? Dahil kahit day off mo, pinapapasok ka talaga niya sa trabaho? Dapat talaga, pinapalayas na siya dahil napakatamad niya. Kilala niya si Hazel. Masyadong mahaba ang pasensya nito kumpara sa kanya. Kaya siguro, matagal na itong secretary ni Drake. Ito lang ang nakakatagal sa ugali nun. Dahil siya kung minsan, naiinis na rin siya. Umiling ito habang tumatawa. Hindi naman. Kapag naman day off ko pero pinapapasok ako ni sir para samahan ka, double pay yun. May iniisip lang talaga ako. Hindi ko lang talaga alam. Naguguluhan ako. Napasabunot pa ito ng kanyang buhok. Pwede mong sabihin sa akin, makikinig ako. Makakaasa ka na hindi ko sasabihin sa iba. Hinawakan niya ang kamay nito. Gusto niyang makatulong kung may problema man ito. Napabuntong hininga ito at ang itsura nito ay tila parang pasan na pasan ng mundo. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin. It was my mistake. Hinayaan ko na mangyari yun. Pero parang pinagsisisihan ko. Napatakip siya sa sarili niyang bibig. Sinabi mo sa akin pumunta kayo sa bar kagabi. Nalasing ka. Don't tell me may naka one night stand kang lalaki. Nasaan siya ngayon? Oh my God, wait! Mas lalong bumagsak ang balikat ni Hazel at sumubsob ito sa mesa. Hindi ko alam ang gagawin ko. Paano kung makita ko ulit siya? Anong gagawin ko kung makilala niya ako? Anong sasabihin ko? Ang isipin mo,
Paano kung may mabuo? Paano kung mabuntis ka? Iyon ang kadalasang nangyayari. Mas mabuti nang maging handa siya sa posibilidad na baka meron ngang mabuo. Nakangiwi itong nag-angat ng tingin. Please no, di na nga ako makatulog ng maayos kakaisip. Huwag mo nang dagdagan, Jasmine. Natulog ka naman kasama siya, di ba? Paano kung siya ang una nagising sa inyo? Hindi niya mapigilang kulitin ito. Nawala ang problema niya tungkol kay Drake dahil sa chismis nito. Napasabunot ang babae sa buhok. Mas mukhang naging frustrated ito. Mukha siyang bad boy. Baka saktan niya ako. Hindi naman ako nag-expect ng kapalit nun. Naiinis lang ako sa sarili ko. Oy, don't judge the book by its cover. Alam mo naman na hindi mo siya kilala. Paano kung hinahanap ka na niya ngayon? Tinitigan siya nito pagkatapos bumuntong hininga ulit. Paano kung di niya ako hinahanap? Lalaki yun. Karamihan, wala silang pakialam. Malumanay nitong sagot. Gano'n naman talaga ang mga lalaki. Halatang hirap na hirap ito, kaya nagdesisyon ito na hindi na ito kulitin. Huwag na nga nating isipin yan. Umuwi ka na. Pupuntahan ko si Drake sa bahay niya. Gusto ko siyang kausapin. Sisermonan ko muna siya bago ako magbakasyon. Kailangan niya talagang magpahinga dahil dadagdag pa sa problema niya ang lalaki. Sunod na araw, tahimik sanang matatapos ang araw niya, ngunit hindi iyon natuloy. Nung pagbukas niya ng pinto, bumungad ang mukha ni Drake. Bakit ka nandito? Bawal na ba ako dito? Isasara na sana niya ang pinto, ngunit mabilis itong pumasok sa loob. Naningkit lamang ang mga mata niya. Pinuntahan kita kahapon pero wala ka doon. Pwede ba sabihin mo sa akin sa susunod kung aalis ka? Sabi mo tutulungan mo ako pero hindi ka lumitaw. Palagi mo talaga akong iniinis. Nakaka-bad trip ka. Umakto siyang nanggigigil sa lalaki dahil malapit niya na talaga itong matuluyan. May pinuntahan ako kahapon. Ayaw mo naman na hindi ituloy ang meeting nating dalawa. Dahilan nito. Ang lame ng excuse mo. Hindi ka ganyan. Sana man lang sabihin mo. Tiningnan niya ito ng masama. Hindi nakasagot sa kanya si Drake. Ano na, Drake? May usapan tayong dalawa. Sabi mo tutulungan mo ko. 2 beses pa lang. Ilang beses na nga ako pumunta dito sa company mo para ma-meet ka. Even sa bahay mo. I'm busy. Marami akong ginagawa. Kaya minsan hindi kita natutulungan. Alam mo naman na may mga trabaho rin ako. Pumadyak siya at sinundan niya ito sa sala. Business mo rin ako. Gustong gusto mo talaga na hindi makasal sa akin? Mayaman naman ako. Mabait, masipag, gwapo. Bakit ayaw mo sa akin? Tiningnan siya nito. Napaiwas siya ng tingin at sumandal sa upuan. Simple lang. Ayaw ko sa'yo kasi hindi mo naman ako mahal. Ayaw ko na pipilitan ka kung pakakasalan mo ko. Matagal na kitang kilala. Ayaw ko namang masayang yun kaya tulungan mo na ako. Pinagdao pa niya ang kanyang palad. May kondisyon rin ako. Nagliwanag ang kanyang muka. Mas nagkaroon siya ng pag-asa. Ano yun? Sabihin mo lang. Napahalakak pa siya dahil sa tuwa. Be my girlfriend. Natigilan siya bigla. Ha? Girlfriend mo? Pero bakit? Ayaw mo ba? Hindi kita tutulungan kung ayaw mo. Ngumiwi siya at napakaway sa hangin. Yun lang ang kondisyon ko. Kung ayaw mo, ikaw bahala. Okay, boyfriend na kita. Di girlfriend na kita. Nakangiti nitong sabi kaya nagtaas siya ng kilay. May nakita akong lalaki na pinopormahan ka. Siguro kailangan niya ng ilugar ang sarili niya. Mahina siyang natawa dahil doon. Ano ka, isip bata? Empleyado ko lang yun. Siyempre may makakasama ako mga lalaki sa trabaho ko. No physical touch for them. Di sana bawal mo rin akong hawakan. Bakit bawal? Boyfriend mo naman ako. Tapos fiancé mo pa. Hindi magtataka ang mga tao kapag nakita nilang magkasama tayo at sweet sa isa't isa. Normal lang yun.
Kung sino mang tutol ay kalaban ng bayan. Okay, sabi mo eh. Pagkatapos ng pag-uusap nila, umuwi rin ito. Ngunit dahil nakabook na siya ng hotel, umalis siya ng walang paalam sa lalaki. Kailangan niya munang mapag-isa para makapag-isip siya ng maayos. Noong una, magkakilala lang sila. Tapos ngayon boyfriend niya na si Drake. Tila masyadong mabilis pa rin para sa kanya mga pangyayari. Good morning. Reservation for Jasmine Thomas? Sabi niya sa front desk ng hotel kung saan siya tutuloy. Room 124 ma'am, 5th floor. Pagkatapos itong maibigay ang keycard para sa kanyang kwarto, umalis na siya. Nang humilata siya sa kama, saka naman sunod-sunod ang pagring ng cellphone niya. Kahit pagod, inabot niya yon. Hello? Narinig niya ang pagbuntong hininga ng nasa kabilang linya. Napatingin tuloy siya sa caller ID. Parang may nagwala sa puso niya nung nakitang si Drake iyon. Ngunit bakit siya nito tatawagan? Nasaan ka? Pumunta ako sa bahay niyo pati sa kondo mo pero wala ka ron. San ka na naman pumunta nang hindi pinapaalam sa akin? Sermon sa kanya ng binata. Napapikit siya at parang mas gusto niyang matulog na talaga. Somewhere na malayo sa'yo. Boyfriend mo ko. Parang nagwala ang paru-paro sa kanyang tiyan dahil sa sinabi nito. Babalik din naman ako. Ayos naman ako dito. Healthy. Nakakakain din ako ng maayos. Napaangot ito na parang bata dahil sa sinabi niya. Hindi mo ako sinama. Dapat sinabihan mo ko. Alam mo, para ka talagang bata. Pagkatapos mong sabihin na busy ka, pinaasa mo nga ako ng isang araw dahil may pinuntahan ka, tas pag sa akin masama ako? Sabi niya, nang may bahid ng pagtatampo. Dahil sa totoo lang, nagtatampo naman talaga siya sa lalaki. Pwede ba kitang puntahan? Umupo siya sa kama. No, unless kung mahanap mo ko, all by yourself. Pagkatapos niyang sabihin yon, binabaan niya ng telepono ang lalaki. Itinuloy niya ang hindi natuloy niyang pamamahinga. Nang magising siya, umaga na ulit. Ilang araw siyang nag-enjoy mag-isa. Walang iniisip na problema o trabaho. Habang nasa labas siya, nakatanaw sa mga bituin, hindi niya mapigilang hindi mapangiti. Nagulat siya nung biglang bumuhos ang ulan. Imbis na tumakbo siya para sumilong, tumakbo siya para damhin ang bawat patak nito. Noong tumigil ang ulan, nagpasya siyang lumangoy. Basang-basa siyang naglakad pabalik sa kanyang hotel. Sa wakas, bumalik ka rin. Nanlaki ang kanyang mga mata nung makita si Drake na nakatayo sa entrance ng hotel at may hawak itong payong at towel. Drake, anong ginagawa mo dito? Lumapit ito pagkatapos binalot siya ng towel. Basang-basa ka. Kapag ikaw nagkasakit, dahil sa pagpapaulan mo, ewan ko na lang. Sermon nito sa kanya. Para tuloy siyang batang pinagagalitan nito. Paano ba ako nahanap? Sa akin na lang yon. Mag-uusap tayo mamaya dahil hindi ka nagparamdam. Hindi mo rin sinasagot ang mga tawag at text ko. Bawal akong takbuhan, girlfriend. Sa kwarto ko na lang tayo mag-usap, magpapalit ako ng damit dahil malamig. Katulad ng sinabi nito, nag-usap silang dalawa. Pinagalitan talaga siya nito. Kinabukasan, kasama niya ang lalaking mamasyal sa tabi ng dagat. Hindi siya nagsasawa na pagmasdan ng alon at ang mga taong masayang lumalangoy. Magkaayos na silang dalawa. Sinabi ni Drake na hindi niya gustong magkaaway sila. Ang ganda dito, kaya palagi kong binabalik-balikan. Napaar ko ang labi ng binata. Dito ka lang pala pumupunta kapag nawawala ka nun. Ang hilig mo sa dagat, kaya kapag nawala ka ulit, may idea na ako kung saan ka hahanapin. Maraming dagat sa Pilipinas, mahihirapan kang hanapin ako. Ngumisi ito dahil sa sinabi niya. Baka sa ibang bansa na ako mag-swimming kung gusto ko. Nahanap nga kita ngayon. Sa susunod pa kaya. Bawal kang magbakasyon na hindi ako kasama. Naningkit ang mga mata niya. At sinong nagsabi na bawal ako mamasyal mag-isa?
ako. Napailing na lang siya. Dahil magkasama silang dalawa ng lalaki, nag-rent sila ng jet ski. Tuwang-tuwa niya itong pinaandar. Nasa likod niya ang lalaki, nakasunod. Sunod din lang sinubukan ng scuba diving. Nakipaglaro silang dalawa sa mga isda sa ilalim ng dagat. Noong sumapit ang hapon, bumalik si Drake sa hotel niya. Medyo malayo yun sa hotel nito. Balak niyang sorpresahin ang lalaki at sabay silang mag-dinner. Ang problema lamang, masyado iyong malayo. Naglakad pa talaga siya. Bumahing siya noong umihip ang malakas na hangin. May patak-patak pa rin ang ulan. Nang makarating siya sa hotel, ayaw pang sabihin sa kanya ang hotel room ng lalaki. At wala siyang choice kundi kunin ang cellphone niya para tawagan ito. Nagtuloy-tuloy ang ubo niya, kaya medyo nahirapan siya. Hindi niya pa tapos i-dial ang numero ng lalaki nang makita niya itong lumabas sa elevator. Hindi siya nagpatumpik-tumpik at isinigaw ang pangalan nito. Drake! Napalingon agad ito sa kanya. Jasmine, anong ginagawa mo dito? Nagpaulan ka ba ulit? Ang putla mo. Bakit hindi mo sa akin sinabing pupunta ka dito? Ngumiti siya at umiling. Magsasalita pa sana siya, ngunit unti-unting nagdidilim ang paningin niya. Nararamdaman niya ang pag-alalay nito sa kanya. Ang init mo, Jazz. Bakit ka pa pumunta dito? Sana nagpahinga ka na lang. Uminom ka na ba ng gamot? Maingat siya nitong binuhat at kahit nang hihina ang kamay niya, kumapit siya sa balikat ng lalaki para hindi siya mahulog. Ang sakit ng ulo ko, Drake. Sumbong niya habang nakahilig ang ulo sa dibdib nito. Ang lakas kasi ng loob mong magbakasyon nang hindi sinasabi sa akin. Kahit naman umalis ka, mahanap pa rin naman kita. Dahil nakakainis ka. Ayaw mo naman makipagkita sa akin. Sabi mo tutulungan mo ko. 3 taon na kitang ginugulo. Tapos na yung 6 months na binigay ni Daddy. Pero babaguhin ko ang plano niya. Narinig niya itong bumuntong hininga. Ganun mo talaga kaayaw sa akin? Tapos na natin itong pag-usapan. Huwag ka na magalit ulit. Gusto niya sanang sumagot pa, ngunit masyado na siyang nanghihina. Kahit pa ang pagsasalita ay nahihirapan siya. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Kinabukasan ng magising siya, nakayakap siya ng mahigpit sa kumot dahil sa sobrang lamig. Hindi niya maintindihan ang sarili dahil mainit siya, ngunit sobrang lamig ng pakiramdam niya. Ayos ka lang? Uminom ka muna ng gamot. Kanina pa kita hinihintay na magising. Pwede mo bang hinaan ng aircon? It's cold. Hindi ko maramdaman ang buong katawan ko. Sumbong niya. Inom ka muna ng gamot, nandito lang ako. Maingat siya nitong inalalayan. Pagkatapos nun, natulog ulit siya. Drake! Mahina niyang niyugyug ang balikat nito sa sumunod na araw. Mataas na ang sikat ng araw at ramdam niya yun sa balat niya. Jazz, ayos ka na ba? Tumayo ito sa pagkakaupo malapit sa kama. Maliit siyang ngumiti. Maayos na yung pakiramdam ko. Salamat sa pagbabantay sa akin. Gusto mo bang dito ka sa kama matulog? Ayos lang ako. Normal lang na alagaan kita. Mabuti na lang pinahanap kita. Kundi sino mag-aalaga sa'yo? Okay na. Ikaw na ang lifesaver ko. Gusto ko lang naman mapag-isa. Palagi ka naman busy at walang time para sa akin. Kaya ako na yung lumayo. Pero hindi kita maintindihan. Pwede mo namang sabihin na busy ka o ayaw mo ako makita. Huwag yung paasahin mo ko. Huwag na nating pag-usapan to. Magpahinga ka na lang. Magluluto ako ng pagkain mo para makainom ka ng gamot agad. Para tuluyan nang mawala yung sakit mo. Maayos na ang pakiramdam niya, kaya imbis na pakinggan ng lalaki, tumayo siya para maglakad-lakad. Mas nakakatulong yun sa kanya para bumuti ang pakiramdam niya. Salamat sa pagbabantay sa akin. Siyempre, babantayan kita. May pangako rin ako kay Tito na aalagaan kita at hindi pababayaan.
Ako lang ang mag-aalaga sa'yo dito. Dahil sa sinasabi mong alone time. Ngumuso siya. Okay, hindi na mauulit. Isasama na kita sa susunod. Naiinis ako dahil palagi kang may excuse kapag magkikita tayo. Ikaw na ang tama, mali na ako. Pero kapag umalis ka pa, kapag magkikita tayo, hindi ko na alam ang gagawin ko sa'yo. May mali rin naman ako. Pero mabuti namang alam mo na nagkamali ka rin. Magkasama silang bumalik ng Maynila. Totoong magkaayos na sila. Lumipas ang ilang araw, naisipan niyang bisitahin ng lalaki. Ngunit hindi niya sinabi na pupunta siya dahil baka umalis ulit ito. Miss Jasmine, napabisita ka. Nandyan ba ang boss mo? Matamis itong tumango. Yes ma'am, nasa loob siya. Sinabi rin niya sa akin na pumasok ka na raw kapag dumalaw ka. Mukhang hindi si sir yun. Nung sinabi niya, baka nakainom. Gatong niya sa biro nito. Nakangiti niyang binuksan ng pinto. Nakita niya ang lalaking busy sa kanyang laptop. Hazel? It's me, Jasmine. Matamis niyang sabi. Mabilis itong napatingin sa kanya at napatayo para lapitan siya. Masigla siyang lumapit sa lalaki. Nang makaupo siya, nagtaka siya nang lumapit ito sa pinto. Magtatanong sana siya kung bakit, ngunit agad niyang nalaman noong marinig ang sinabi nito sa sekretarya. Hazel, wag munang magpapapasok ng bisita. Mag-uusap lang kaming dalawa ni Jasmine. Hindi mo sinabi sa akin na pupunta ka dito. Naniningkit ang mga mata nito sa kanya. Pag sinabi ko siyang pupunta ako dito, baka wala ka naman. Tignan mo ngayon, hindi ko sinabi sa'yo na pupunta ako, tapos nandito ka. Ginawa mo na naman ako masamang tao. That's the point. Nilapag niya sa harap nito ang envelope na dala niya. Kulay itim yun, ngunit may bahid ng mga dugo. Nagtatakang kinuha yun ni Drake. Saan mo ito nakuha? Kailan pa? Marami ako natatanggap na death threats simula nung naging boyfriend kita. Hindi ko dapat sasabihin sa'yo pero mas napapadalas yan. Baka makita o makuha nila mami magalit yun sa'yo. At para hindi ka magulat kung isang araw sugurin ka nila at sasabihin ko na sa'yo agad. Mukhang hindi naligtas ang buhay ko. Pati sa kondo mo may nagpapadala nito? Dahan-dahan siyang tumango. Napahilamos ito ng kanyang muka. Sa kondo ka na lang tumira. Baka may pumunta sa'yo o di kaya puntahan ka nila. Pag-aari ni Anthony ang building ng kondo ko, kaya wala makakapasok dun. Iniisip ko kung ano ka ba talaga. Something to do with the illegal businesses? Or sa competitors ng company mo? Aayusin ko to. Pero ngayon lilipat ka muna sa kondo ko. Magpapabantay din ako ng mga tao malapit sa bahay nyo kung sino nagpapadala nito. Kaya mo ba? Ngumiti ito bago ginulo ang buhok niya. Oo naman. Welcome ka sa kondo ko anytime. Kahit doon ko tumira habang buhay. Siya ngayon ang napahalakhak. Alright. Tulungan mo akong ilipat ang mga gamit ko. Marami akong kailangan. Ako nang bahala. Pagkatapos nilang pag-usapan ng kanilang mga plano, nagpasya siyang umalis na para simulan ang pag-aayos ng kanyang mga gamit. Paglabas niya, bumungad sa kanya ang tahimik na pasilyo. Wala na si Hazel sa kanyang upuan. Nasaan si Hazel? Kanina nandito siya. Nagkatinginan silang dalawa ni Drake. Batid niyang pareho sila ng iniisip. Ninakaw na naman ni Hoover ang sekretary ko. Sa susunod talaga, hindi ko na siya papapasukin. Hinawakan niya ang braso nito. Buntis si Hazel. Lunchtime na kaya siguro kinuha ni Hoover. Bawal magutom ang buntis. Kaya hayaan mo na, para naman yun sa bata. Napakurap ito. Buntis si Hazel? As in, my secretary? Si Hazel Ann Francia Sanchez? Kailan pa? Bakas ang gulat sa mukha nito. Hindi pa naman matagal. Nakabuo yung dalawa nung may nangyari sa kanila. Ginalingan talaga ni Hoover nung gabing yun. Nararamdaman ko na malapit na akong dumalo ng kasal. May naririnig na akong wedding bell. Dapat lang pakasalan ni Hoover si Hazel
dahil sa ginawa niya. Sumang-ayon din ito. Alam na ng kaibigan ko ang gagawin niya. Sigurado ako naghahanda na yun para magpakasal. Ikaw kaya, kailan? Tahimik na tanong niya sa isip. Matagal na silang mag-fiancé ni Drake. Ngunit hindi ito nag-open ng update tungkol sa totoong sila. Nung umalis siya, naghanda na siya sa paglipat sa kondo ni Drake. Ilang beses na siyang pumunta roon at may sarili rin siyang susi. Nagluto siya ng pagkain nilang dalawa. Ngunit ang tagal namang umuwi ni Drake. Noong marinig niya ang pagtunog ng pagbukas ng pinto, agad siyang napatayo. Hi, kanina pa kita hinihintay. Akala ko maaga kang uuwi kaya nagluto ako for dinner. Pasalamat ko na rin sa pagiging angel mo. Bati niya. Dapat sinabihan mo ko. Ilang oras ka na naghihintay sa akin? Matagal ba? Napatango siya. Hinawakan nito ang pisngi niya at pinanggigilan yon. Anong niluto mo? Tanong nito. Tinanong ko si tita kung anong paborito mo. Kaya naman nagluto ako ng menudo. Sana magustuhan mo. Ngayon lang ako nagluto nito pero parang mapapadalas na yata ngayon. Kahit ano pa yan, magugustuhan ko yan. Naglagay ka ba ng carrots? Umiling siya. Sabi sa akin ni tita allergic ka raw sa carrots, kaya hindi ko nilagyan. Ayaw ko naman na mapahama ka dahil sa akin. Pagkatapos nitong umupo, masaya siyang naghain ng pagkain nila. Pinagmasdan niya ang itsura nito noong subukan nitong tikman ang luto niya. Ang sarap. Napapalakpak siya sa tuwa. Kumuha rin siya ng pagkain niya para sabayan nitong kumain. Muntik pa siyang mabulunan nung malasahan niya ito. Agad siyang tumakbo sa lababo para iduwal ang kinain niya. Pagkatapos niya maghugas, binalingan niya ang lalaki. Hindi niya makapaniwalang tiningnan nito habang maganang kumakain. Sabi mo masarap. Unang subo ko pa lang para na ako mamamatay. Nagkibit balikat ito at kumuha ng maraming ulam na ikinaawang ng bibig niya. Magkaiba naman tayo ng panlasa. May dala akong ulam sa paper bag. Kung ayaw mo nitong luto mo, yun na lang kainin mo. Sigurado ka bang kaya mo ubusin yan? Oo naman. Kunin mo na yung dala ko para sabay na tayong kumain. Sinunod niya ang sinabi nito pagkatapos niyang makuha ang sinasabi nitong ulam ay sinabayan niya sa pagkain ng lalaki. Nag-aalangan pa siya dahil masarap ang dala nito. Samantalang ang niluto niya ay napakaalat. Huwag kang sumimangot dyan, nauubos ko na nga. Bukas maaga akong uuwi para sabay tayong kumain. Pagkatapos nilang kumain, nagpresenta itong maghugas. Habang hinihintay niya ang lalaki, nanonood siya ng TV. Nang tumabi sa kanya, umakbay agad ito na tiningnan niya. Hindi ka pa nga nagpapalit ng damit mo. Inamoy nito ang sarili. Bakit? Mabaho na ba ako? Tinulak niya ito noong mas sumiksik pa ito sa kanya. Lumayo ka sa akin. Magpalit ka doon. Tinulak niya ito ulit. Natigilan siya noong halikan siya nito. Naiwan ang kamay niya sa dibdib nito. Mabilis lang, Jazz. Mabango naman ako. Kahit maghapon mo pa akong yakapin. Gusto mo pa naman ako? Nagwala ang puso niya dahil sa sinabi nito. Para itong nasa isang karera sa sobrang bilis ng tibok ng puso. Hindi niya alam kung sasagot ba siya. Pagkatapos itong humiwalay, ngumiti ito ng matamis. Good night, Jazz. Good night. Tumayo siya pagkatapos tumakbo papunta sa kwarto. Pagkatapos niyang masarado ang pinto, agad siyang tumakbo ulit papunta sa kama. Nagtakip siya ng unan at doon nagsisisigaw. Sana lang hindi nito narinig ang bawat tili niya. Sa araw ng kasal ni Hazel at Hoover, dumalo silang dalawa. Hindi niya inaasahan noong inibita siya dito bilang isang maid of honor. May kapatid dito pero siya ang pinili. Todo suporta naman si Drake sa kanya at tumulong pa ito noong nag-aayos siya ng buhok. Halos ito na ang gumawa ng buhok niya. Tuwang-tuwa siya habang pinagmamasdan kung paano magsumpaan ang pagmamahal ng dalawa. At ipapangako kung mamahalin kita hanggat nabubuhay ako sa mundo. Gagawin kitang prinsesa at hindi kita pababayaan. Yun ang pangako ni Hoover.
Pagkatapos nun, may konting seremonya pa. Naluha siya pagkatapos sabihin ng pari na mabuhay ang bagong kasal at congratulations, Mr. and Mrs. Santos. Sa isang property ni Hoover, ginanap ang reception at talagang kahit konti ang oras nila para sa preparasyon, sobrang ganda ng lugar. Sa mga single dyan na ready to mingle, kayo na ang susunod na ikakasal. Lumapit sa kanya si Hazel. Natawa siya nung pigilan siyang tumayo ni Drake. Single raw na pwede na mag-asawa. Hindi single si Jasmine. Taken. Sabi ni Drake, kaya nakatanggap tuloy ito ng batok mula kay Hazel. Pinagtawanan tuloy siya ng ilang kaibigan niyang nandoon. Hayaan mo na pare, nagpaparinig na yan si Jasmine. Bagal mo raw kasi. Nakaramdam siya ng hiya kahit yun ang totoo. Sa huli, hinayaan siyang sumali ng kanyang boyfriend sa pagsalo ng bulaklak. At sa gulat niya, mukhang sinadya ni Hazel na sa kanya mapunta at masalo niya ito. Ikaw na ang susunod na ikakasal, Jasmine. Napailing na lang siya sa biro nito. Kanino naman ako magpapakasal? May nginuso siya, kaya napatingin din doon ang dalaga. Nakita niya si Drake na tumatawa habang nakatingin sa kanila. Parang inaasar ito ng mga kaibigan niya. Kita mo yung boyfriend mo? Bakit mo pa kailangan maghanap ng ibang lalaki kung meron naman sa harap mo? Ang tagal niyo ng ganyan. Naunahan ko pa kayo. Hindi nga niya masabi sa akin kung ano ba talaga kami. Ayaw ko mag-assume. Wala siyang assurance na binibigay sa akin. Pero boyfriend ko siya, girlfriend niya ako. Yun kami. Napailing na lang si Hazel. Pagkatapos nila magpicture, turn naman ng mga lalaki para kunin ang garter. Pumasok pa talaga si Hoover sa loob ng wedding gown ni Hazel. Sa pagkakaalam niya, ang garter ay nakalagay sa legs ng babae. Kakagatin yun pa ibaba ng lalaki hanggang sa makuha. Naghiyawan ang mga tao, pati siya ay natawa, noong iwagayway ni Hoover ang garter. Akala niya itatapon yun, para sa kung sinong makasalo nun ay siyang kapareha niya. Ngunit natigilan siya sa pagtawa, noong iabot ni Hoover yun kay Drake. Bakas ang gulat sa mga mata nito at mabilis na napalingon sa kanya. Binigyan siya ng upuan ng MC. Parang dinadaga ang puso niya dahil sa kaba noong nasa harap niya ang lalaki at nakaluhod. Kailangan rin daw kasing ilagay sa kanya ang garter. No harm to girlfriend ha? Baka kung ibang lalaki ang naglalagay nito, talagang makakasuntok ako. Ayoko namang masira ang reception ng kaibigan ko. Maingat nitong inilagay ang garter sa legs niya. Para siyang nabunutan ng tinik, noong maayos iyon na ilagay. Okay, request ng bride at groom, gayahin nyo raw ang gagawin nila. Malay nyo, sa susunod kayo naman ang maikasal. Nakakahiya. Bulong niya sa lalaki. Pagbigyan na natin sila ngayon. Sabihin mo sa akin kapag hindi mo gusto ang ginagawa nila. Maliit siyang umiti para bigyan ito ng assurance na ayos lang. Boyfriend kita, di ba? Ngayon lang pagbigyan natin sila. Noong sinabi ng MC na gagayahin nila ang gagawin ng mag-asawa, naningkit ang mga mata niya sa pagngisi ni Hazel. Huwag mong ituloy ang balak mo. Bulong niya sa hangin. Tumawa ito. Hindi niya alam ang kanyang gagawin noong nag-umpisa na ito. Unang ginawa ng dalawa ay hinalikan ni Hoover si Hazel ng 3 beses mula sa noo hanggang sa labi. Napatingin siya kay Drake, gamit ang mga mata niya at tinatanong kung ano ang gagawin nito. Hindi siya nakagalaw noong lumapat ang labi nito sa noo niya. Bumaba iyon sa pisngi at para siyang napako sa kanyang kinatatayuan noong maramdaman niya ang labi nito sa labi niya. Kasabay na pag-iingay ng mga bisita, ang puso niya ay sobrang bilis ng tibok. Nagwawala rin ang mga paru-paro sa tiyan niya. Nang matapos silang gayahin ng dalawa, naupo na sila. Hawak nito ng mahigpit ang kamay niya. Ayos ka lang? Wala sa sariling tumango siya. Oo naman. Ngumiti siya nang may assurance na ayos lang talaga.
Pagkatapos ng kasal nila Hazel, sabay silang umuwi. Mukhang excited ang dalawa sa honeymoon, pero ingat lang dahil buntis nga si Hazel. Hanggang pauwi sila, nakahawak ang kamay ni Drake sa kanya. Hindi siya umangal. Normal lang naman ang hawakan nito ang kamay niya. Tahimik ang araw nila sa mga sumunod pa, hanggang sa ayain siya nitong mag-date. Manghang-mangha siya sa paligid dahil napakasimple nun. May konting tao, pero hindi ganun karami. Nasa kalagitnaan ng pagkain nila, tumugtog ang paborito niyang kanta. May sumayaw sa gitna. Napatingin siya sa kamay nitong nakalahad sa kanya. Walang pag-aalinlangan niyang tinanggap. Drake, ano to? Bakit sa stage pa tayo? Nakakahiya naman sa mga tao. Nagtatakang tanong niya noong igiya siya nito patungo sa entablado. Trust me, Jasmine. Kinuha nito ang mic habang hawak ang kamay niya. Siguro sasabihin mo masyado ako mabagal. Marami na sa mga kaibigan ko ang kasal. Nauna pa tayo sa kanilang dalawa. Ilang beses na rin tayong dumalo sa mga kasal. Ilang beses mo pang nasalo ang bulaklak. Baka sabihin mo pinapaasa kita. Kahit gusto kitang maging asawa ngayon. Tumawa siya. Hindi niya pa rin makuha ang nais nitong iparating. Ano to? Kinausap ko nun si Tito. Kung pwede bigyan niya ako ng oras. Dapat ako lang ang gusto mo. Kapag papakasalan kita, handa akong sabihin sa'yo lahat ng tungkol sa akin. Girlfriend, will you marry me? Niluhod nito ang isang tuhod niya pagkatapos binuksan ang itim na velvet box na may lamang napakagandang singsing. Napatakip siya ng kanyang bibig at pinipigilan niya ang kanyang luha. Yes, sagot niya at tuluyan ng kumawala ang luha niya. Pagkatapos nitong ilagay ang singsing sa kanyang daliri, niyakap siya ng lalaki ng mahigpit. Ikaw lang ang mamahalin ko, Jasmine. Hinalikan niya ito. And I love you too, Drake. Sana, hindi ka nainip sa paghihintay sa akin. Ilang taon bago ko nasabi sa'yo na ikaw yung babaeng mahal ko. Hindi ko akalain na ang simpleng pakiusap ni Dad ay aabot sa ganito. Humiwalay siya sa lalaki at pagkatapos umiling. Aaminin ko, naiinip na ako sa'yo pero hindi naman natin kailangan magmadali. Kasi kung para sa akin, ibibigay ka ng Diyos kahit gaano pa yan katagal. Nilalanggam na kami rito, ang tamis yung dalawa. Narinig niyang sigaw. Nilingon nila ang pwesto kung nasan man yon. Nagulat siya nung nakitang mga kaibigan niya ni Drake, pati na rin ang mga girlfriend at asawa ng mga kaibigan niya. Ngayon niya lang na-realize na ito ang taong nasa loob ng restaurant kasama nila. Hindi niya napansin dahil kay Drake lamang ang atensyon niya. Panira ka talaga ng moment. Sagot naman ni Drake. Umiiyak na yung anak ko. Sabi naman ni Anthony. Agad naman tinakpan ni Fiona ang bibig ng asawa. Huwag kayong makinig sa kanya. Congrats sa inyong dalawa. Sunod-sunod na bumati ang dalawa. Pati si Hazel, nagpadala na rin ng congrats. Hindi kasi siya nakapunta dahil sa honeymoon nila ni Hoover. Balak pa yata makabuo ng kambal ng dalawa. Hahabol rin yan si Drake. Baka balak niyang triplets. Sabat naman ni Paul. Mahirap kayo mga anak, huwag mong subukan. Baka magbago ang isip mo. Daanin natin sa posisyon. Hinampas niya ito ng malakas. Ayos na sa kanya kung isa at kung masundan pa man ang isa. Gusto lang naman niya magkaroon ng 3 o 4 na anak. Pagkatapos ng tagpong yon, bumalik sila sa pagkain. Bukas uuwi ako sa amin. Sasabihin ko kay Mommy at Daddy na nag-propose ka na. Siguro may idea na sila dahil nagpaalam ako bago ko ituloy ang plano ko. Umiyak si Tita dahil kukunin na raw kita sa kanila. Totoo? Umiyak si Mommy? Umiyak si Tita. Nasisituloy ako nun ni Tito pero pumayag naman sila. Hindi niya maiwasang hindi matawa. Hindi ko alam na iiyak si Mommy. Parang dati lang suportado siya sa arranged marriage nating dalawa. Kaya pala hindi nila ako kinukulit tungkol dun ngayon. Kahit naman
Pakakasalan kita, hindi kita agawin sa mga magulang mo. Dahil kung wala sila, wala ka din dito ngayon. Uuwi rin pala ako bukas. Dahil uuwi si mama. Kasi sinasabi niya ang bagal ko raw. Siguro magiging masaya yun sa balita ko. Kinabukasan, katulad ng napag-usapan nila, bumalik sila sa kanya-kanya nilang pamilya. Tuwang-tuwa ang mga ito sa pagbisita niya. Mom, Dad, nag-propose sa akin kagabi si Drake. Malapit na kami ikasal dalawa. Balita niya sa kanyang mga magulang na nagkatinginan din. Baka sa mukha nito ang saya dahil sa balita niya. Nakita niya pa ang pag-iyak ng kanyang ina. I'm so happy for you, Jasmine. Mahal mo ba talaga siya? Hindi ka lang napipilitan dahil yun ang gusto namin noong una? Umiling siya sa kanyang ina. Sigurado na ako malapit na talaga kayong ikasal. Lilipat ka na sa bahay niya. Baka makalimutan mo kami ng daddy mo. Ang ate at kuya mo sa tingin ko magpapakasal na rin. Kami na lang dalawa ng daddy mo ang may iwan dito sa bahay. Siyempre hindi ko kayo makakalimutan. Pamilya ko kayo. Kayo ang dahilan kung bakit ako nabuhay. At kayo ang nag-alaga sa akin. Kayo rin ang dahilan kung bakit ko nakilala si Drake. At hindi ako napipilitan na pakasalan siya. Kayo ang dahilan kung ba't ko nahanap ang totoong tao para sa akin. Tignan mo, love. Ang laki na talaga ng bunso natin. Naging emosyonal ang kanyang ina. Nasaan pala si Drake? Bakit hindi mo siya kasamang pumunta dito? Pumunta rin siya sa mga magulang niya para sabihin na ikakasal na kami. Baka mamaya pumunta siya dito pagbalik niya sa Maynila. I see. Kailangan nating mag-celebrate. Tawagan mo ang ate at kuya mo para kasama natin sila sa dinner. Sabihin mo rin kay Drake kung kaya niya pumunta mamaya. Tumango siya sa kanyang ama. Sasabihin ko sa kanya, Dad, pupunta yon. Pasado 3:00 nung makatanggap siya ng mensahe mula sa lalaki na pupunta na ito. Ngunit 4:00 na, wala pa rin ito. Sa kabilang banda, ilang beses na napamura si Drake nung makita niyang may nakasunod pa rin sa kanyang motor. Kanina pa siya nakikipag-unahan. Ayaw niyang dalhin ito sa bahay ng kanyang fiancé dahil baka madamay pa ito. Patreon, sinabihan mo na ba sila? Tanong niya sa kaibigan. Oo, sinabihan ko sila at nakaabang na sila. Naalala mo ba yung lane kung saan dinala yung mga parcel? Doon ka dumaan dahil bihira lang dumaraan doon dahil malayo. Agad niyang niliko ang sasakyan niya. Noong makita niyang may nakaparadang 2 kotse, agad niyang hinarang ang sasakyan niya sa kalsada bago mabilis na bumaba. Hawak niya ang baril niya at agad niyang pinaputukan ang motor na sumusunod sa kanya. Ganoon din ang ginawa ng team niya. Nahulog ang rider sa motor. Tiningnan niya ang isang lalaki. Kayo na ang bahala. Pupuntahan ko pa ang fiancé ko. Pinunasan niya ang kanyang kamay. Tinago niya ng maayos ang baril bago pumunta sa bahay nila Jasmine. Nang tumigil ang sasakyan niya sa tapat ng bahay, agad siyang sinalubong ng babae. Agad niya itong niyakap at nawala lahat ng pangamba niya noong makita ang ngiti nito. Nagtaka naman si Jasmine dahil sa inakto ni Drake pagdating niya. Hindi siya nagtanong patungkol doon. Pasensya na, tito. Ngayon lang ako nakarating. Balak pa nga sana ako doon patulugin ni mama. Mabuti na lang pumayag siya nung sinabi kong pupunta ako dito. Nakahinga siya ng maluwag. Akala niya may nangyari ng masama dito kaya na late. Dapat lang, Drake. Dahil hindi pwedeng pinapaasa ang pamilya namin. Para na rin masanay kang bumalik lalo na kung mag-asawa na kayo ng kapatid ko. Hindi pwedeng iiwan mo siyang mag-isa sa bahay niyo nang walang kasama, lalo na kung buntis. Nanlaki ang mga mata niya dahil sa sinabi ng kanyang kapatid. Kuya, fiancé ko pa lang si Drake. Ano kagad ang nasa isip mo? Isa pa, dapat umuwi ka sa tamang oras dahil hindi ka na binata. Kapag pinaiyak mo talaga ang kapatid ko, ako mismo ang maglilibing sa iyo ng buhay. Napasubsob na lang siya sa dibdib ng lalaki dahil sa hiya. Hindi niya rin masisisi ang kanyang kuya dahil concern ito sa kanya. Tatandaan ko yan, bro. Sama-sama silang pumunta sa hapag
kung nasaan ang kanyang ina. Huling dumating ang kanyang kapatid na babae. Kanina ka pa nagkukulong sa kwarto mo. Ayos ka lang ba talaga? Tanong ng kanyang ina dito. Nag-aalala rin siya. Ayos lang ako, pagod lang sa biyahe. Magsisimula na sana silang kumain noong napatakip ito ng bibig. Nagkatinginan sila noong tumakbo ito habang hawak ang sariling bibig. Rinig na rinig niya ang pagduwal nito. Ma, ayos lang ba siya? Nag-aalalang tanong niya at tumayo siya para sundan ito. Ate, ayos ka lang ba? Hinagod niya ang likod nito. Nang bumuti ang pakiramdam nito, sinamahan niya itong bumalik, ngunit lumayo ito sa pagkain. Bumalik siya sa tabi ni Drake. Ayos lang ba siya? Hindi ko alam. Ang tingin nilang lahat ay nasa kanyang kapatid. Hindi nila masimulan ang pagkain. May sakit ka ba? Bumalik ka na sa kwarto mo para makapagpahinga. Hindi natapos ng kanyang ina ang sinasabi nito noong magsimulang humikbi ang kanyang ate. Buntis po ako. Napasinghap siya. Napamura naman ang kanyang kapatid na lalaki at nakarinig pa siya ng pagkabasag. Humigpit ang hawak niya sa kamay ni Drake. Humikbi ang ate niya habang nakayuko. Sino ang ama? Iharap mo sa akin. Galit na sabi ng kuya niya. Kailan pa, Janice? Tanong naman ng kanyang ama. 3 weeks po. Patuloy ito sa paghikbi at hindi niya napigilan ng sarili na tumayo para aluhin ito. Alam na ba na nakabuntis sa ito? Hindi pa niya alam. Hindi ko pa po nasasabi sa kanya. Iharap mo siya sa amin bukas. Bago matapos ang taong ito, siguraduhin niyang pakakasalan ka niya. Niyakap niya ang kanyang kapatid. Hindi niya inaasahan na mangyayari ito. Tahan na ate, baka mapano yung anak mo dahil sa pag-iyak mo. Nabigla lang si mami at daddy pati si kuya. Matatanggap din nila ang baby mo. Tanggap namin siya ni Drake. 3 na tayo excited sa magiging anak mo. Thank you, Jasmine. Kailangan nila ng pagtanggap ng kapatid niya. Kailangan yun ng kanyang ate. Dapat, pinilit nating intindihin ang bawat detalye o point of view kaysa husgahan sila. Alam mo talaga, tingin ko, gulat yun sila mami dahil sa balita ni ate. Pero blessing sa magkaroon ng baby ah. Maraming mag-asawa ang gusto magkaanak pero hindi nila magawa. Humilig siya sa balikat ng lalaki. Oo naman, dapat panagutan siya ng lalaki na kabuntis sa kanya dahil ginusto nila yun. Ganda ng mindset natin. Nakangiting sabi niya. Isang araw habang naglilinis siya sa kwarto ni Drake, hindi niya inaasahang makita ang sobre katulad ng palagi niyang nakukuha. Hindi niya napigilan ng kamay na buksan ang drawer nito. Wala ngayon ang lalaki dahil bumili ito ng kape sa labas. Napaawang ang bibig niya noong nakita kung gaano kadaming sobrang itim ang nandun. Agad niya yung kinuha noong marinig ang boses ng lalaking tinatawag siya. Jasmine, kanina pa kita hinahanap. Sasalubong sana ito sa kanya, ngunit hindi yun natuloy noong tinapon niya ang sobre sa mukha nito. Ikaw pa lang nagpapadala sa akin ng threats? Sinadya mo siguro yun para sa kondo mo ako tumira. Hinayaan siya nito noong paghahampasin niya. Oo, sinadya ko yun. Nakakainis ka talaga. Alam mo bang tinakot mo ko? Mabuti na lang, sinapian ako ng kasipagan para maglinis sa kwarto mo. Paano mo yun nakita? Huwag ka na magtanong kung paano ko yun nakita. Hindi niya mapigilan ang inis niya. Okay, let me explain. Hindi ako ay nagpadala sa'yo nung binigay mo sa akin. Naalala mo bang minakuha kang itim na sobre na walang laman? Sa akin galing ang mga yon. Yung may mga blankong papel sa loob, sobre sa akin galing yon. Wala sa plano kang takutin ka. Hinampas niya ito muli. Buisit ka, tinakot mo na nga ako. Yung tungkol sa organization, ano yun? Nakita ko yun sa office mo nung pinuntahan kita. Doon ito natigilan. Paano mo nakita? Nung isang beses na pumunta ako sa office mo para puntahan ka, pero wala ka naman doon. Nahulog ko yung ibang files mo kaya nagdesisyon ako ayusin yun.
At nakita ko yon. Alam ko may kaugnayan yun sa nangyari sa'yo. Bakit ka matatamaan ng baril ng ganun lang? Hindi yun magic. Bumuntong hininga ito. Mabuti na lang nagpaalam ako kay Patreon kung dumating man ang oras na to. Pwede mo ba ipangako sa akin na anumang sasabihin ko tungkol sa organization ay sa atin lang? Dahan-dahan siyang tumango. Promise. Kami magkakaibigan. May organisasyon kami. Hindi yun legal. Ngunit hindi rin illegal. May connection kami sa mafia. Siguro hindi mo yun alam. Pero hindi mo na dapat isipin yun. Yung grupo namin, binabantayan ng mga galaw ng mga kurap at masasamang tao. May mga operasyon kaming ginagawa para tulungan ng mga pulis lalo na kung malalaking transaksyon. Patago namin yung ginagawa para tumulong. Hanggang ngayon wala nakakaalam nun dahil tinago namin. Noong araw na sinabi mo sa akin na pumunta ka sa bahay nyo dahil gusto ni Tito na doon ako mag-dinner, hindi totoong ayaw kong payagan ni Mommy. May sumusunod sa akin nun. Ayaw ko silang dalhin sa bahay nyo, kaya inayos ko muna. Huminga ito ng malalim pagkatapos ng mahaba niyang sinabi. Hindi kami tumutulong nang naghihintay ng kapalit. Siguro, yun na nakita mo sa record na yun, kung bakit nasa ospital ako. Inalam ko pa rin kung sino ang bumaril sa akin, patay man siya o buhay. Gusto ko lang matapos na to, pero alam kong wala itong katapusan. Napalunok siya dahil sa impormasyong nalaman niya. Parang sasabog ang utak niya. Akala niya simple lang yun kaya siya nagtanong. Matagal mo na ba itong ginagawa? Since high school. Pero wag kang mag-alala, hindi ka guguluhin ng kung sino mang mafia. Ako ang makakalaban nila kapag ginalaw ka. Kaya pag may nanakit sa'yo, sabihin mo sa akin. Tama na to. Hindi ko na to carry. Ikaw pa rin yung angel boyfriend ko. Parang hindi ka anghel dahil sa mga sinabi mo. Palagi mo na lang talaga akong ginugulat. Pero kahit ganun, alam ko ikaw pa rin ang mabait at pogi kong boyfriend. Hinalikan nito ang noo niya. Thank you, girlfriend. Akala ko matatakot ka dahil sa sinabi ko. Gumagamit lang ako ng baril para sa bayan. Hindi ako matatakot. Dati nga gusto ko rin mag-asawa ng army kasi tumutulong sila. Napanguso ito, kaya natawa siya. Huwag kang magtampo, kasi dati naman yun. Ikaw yung mahal ko. Kahit may army man na dumating sa buhay ko, ikaw ang pipiliin ko. Pampalubag loob niyang sabi. Pero sana wag mo nang uulitin na magpadala ng black card na yon. I'm sorry, hindi na. Naging maayos ang kanilang pagsasama. Hindi sila nahirapan dahil matagal nilang kilala ang isa't isa. Surprise! Napahawak siya sa kanyang dibdib. Noong pagpasok niya sa kwarto, bumungad sa kanya mga kaibigan niyang babae. Lumapit sa kanya si Hazel at sinabitan siya ng sash at crown na may nakalagay na bride. Halata na ang umbok sa tiyan nito dahil ilang buwan na lang ay manganganak na si Hazel. Narito rin ang asawa at girlfriend ng kaibigan ni Drake. Kasama niya ang mga ito sa hinanda nilang bridal shower para sa kanya. Wala silang biniling alak dahil may mga buntis, katulad ni Fiona at Lyra, na pagdesisyonan nilang hindi uminom ng alak para walang may masakit na ulo bukas. Kailangan nila yon dahil bukas na bukas din ang kasal niya at ang araw na matagal niyang hinintay. Ako na ang unang magbibigay ng message dahil mamaya hindi ko na maaayos ang pinaghandaan kong speech. So, Miss Jasmine. Jazz, kung hindi ako naging sekretary ni Sir Drake, hindi kita makikilala. Hindi ako magkakaroon ng kaibigan na katulad mo. Super thankful talaga ako nung nagsisimula pa lang kami ni Hoover. Sa'yo ko nasasabi yung mga rants ko. Alam ko kung gaano siya kagago. At ikaw din yung isa sa mga nagpa-overthink sa akin nun na baka mabuntis ako. At ngayon, totoo nga. Masaya ako maging kaibigan ka. Kasi ikaw yung kaibigan na pinipiling intindihin yung isang tao kaysa husgahan. Ikaw yung nag-push sa akin na ang nangyari sa amin ay hindi isang pagkakamali. Tuluyan nang nagsibagsakan ng luha niya dahil sa sinabi ni Hazel.
Hindi niya akalain na ganoon ang naparamdam niya sa babae kapag kausap niya ito. Alam mo bang, sinadya ko talagang ikaw ang makasalo ng bulaklak ko noong kasal ko? Kasi, alam kong deserve mo si Sir Drake. Deserve niyo ang isa't isa. Isa ako sa pinaka-excited para sa inyong dalawa. Masaya ako para sa'yo kasi finally, kasal mo na bukas. Mensahe pa lang ni Hazel, grabe na ang iyak niya. Nang matapos ito, lumapit ito sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Sumunod na tumayo si Fiona. So hindi tayo masyadong close tulad ng pagiging close niyo ni Hazel. Pero masaya ako para sa'yo. Noon, topic lang namin kayong dalawa ni Drake. Mahilig kasi kami ng chismis ng asawa ko. Sinabi niya sa akin kung gaano kakabuting kaibigan. Pati na rin si Drake. Kaya alam naming aalagaan ka niya. Alam ko magiging masaya ka sa kanya. Kapag kailangan mo ng tulong, huwag kang mahihiyang lumapit sa amin. Kapag pinaiyak ka ni Drake, sabihin mo sa akin para may kasama kang sapakin siya. Natawa siya sa gitna ng pagbuhos ng luha niya. Hindi ko yan kalilimutan. Sagot naman niya. Pagkatapos ni Fiona sa speech niya, ito ang sumunod na yumakap sa kanila. Ako na ang sunod. Bihira lang ako dumalo sa ganito pero masaya akong kasama ko kayo ngayong gabi. Sabi sa akin ni Drake, idol mo raw ako. Yun ang nagtulak sa akin dumalo sa bridal shower mo. May isang lalaki rin dyan na pinilit akong pumunta para raw sa magiging asawa ng kaibigan niya. Katulad ng sinabi nila, alam kong nasa tamang tao ka rin. Nakita ko na si Drake na ilang beses. Mabait talaga siya. Pero alam ko rin kaya niya makipagpatayan para ipaglaban ka. Huwag kang matakot about doon. Sa bawat pagtingin niya sa'yo, alam kong puno ng pagmamahal yon. Hindi si Drake yan kapag sinaktan ka. Napangiti siya dahil sa sinabi ni Giselle. Totoong nagulat siya dahil nandito ang kanyang idol. Napakaswerte niya dahil nakasama niya ito. Nagbigay ang lahat ng mensahe para sa kanya. Hindi niya mapigilan ng luha niya dahil sa tuwa. Indeed, naging memorable ang kanyang bridal shower. Bukas na ang kasal niya at magiging totoo na ang lahat. Kinabukasan maaga siyang nagising para maghanda. Dahil ngayon ang araw ng kanyang kasal. Hindi siya makatulog ng maayos dahil sa kakaisip ng araw na ito. Mabuti na lang, fresh pa rin siya na nagising. Kaya wala siyang dapat ipag-alala. Alam niyang mahal pa rin siya ni Drake kahit sabog siya. Pero dahil ito ang kasal niya, gusto niyang maging simple ngunit napakaganda. Pagbukas ng pinto ng simbahan, agad nagtagpo ang mga mata nila ni Drake. Kahit sa malayo, nakita niya ang saya sa mukha nito. Parang bumagal ang pag-ikot ng oras sa hakbang niya palapit sa altar. Kung saan, doon sila magsusumpaan ng kanyang taong minamahal. Alagaan mo ang anak ko, Drake. Bunso ko yan. Kapag sinaktan mo, ipapakulong kita. Prinsesa ko yan sa bahay namin. Kaya ngayon dapat ituring mo siyang reyna mo. Kung magbago man ang nararamdaman mo para sa kanya, ibalik mo na lang siya sa amin kaysa paiyakin mo. Bumagsak ang luha niya. Lalo pa, noong marinig niya ang hagulhol ng kanyang ina. Hinding-hindi ho yun mangyayari, tito. Nasasaktan ako kapag nakikita ko siyang umiiyak. Alam mo, dapat sanayin mo na ang sarili mong tawagin kaming mommy at daddy. Sabi naman ng kanyang ina. Opo, ma. Pagkatapos nun, tuluyan silang nagpatuloy sa paglalakad sa altar. Sumumpa silang magmamahalan at nagbitiw ng pangako sa harap ng Diyos. At iyon ang pinakamasayang araw sa buong buhay niya. Paglipas ng 4 na taon, maayos ang binuo nilang pamilya. Lumipat sila sa bahay na pinundar nila at nagkaroon ng 2 anak. At hanggang ngayon, para pa rin sila nagsisimula pa lang kahit na malapit na silang mag5 taong kasal. Han, nilagay mo na ba sa kotse yung dadalhin natin sa bahay ni na mami at daddy? Baka kasi may maiwan, sayang naman. Yung binake rin pala ni Jonah na cookies para sa pinsan niya. Tanong niya habang busy na maghugas. Nasa kotse na lahat pati yung regalo.
At gamit, nandun na rin yung mga maleta, pati yung gatas ni Draven, nilagay ko na. Napatango siya. Birthday ngayon ng kanyang ina, kaya nagdesisyon silang bumisita. Tiyak na matutuwa ito. Palagi naman nila itong ginagawa, ngunit minsan ay siya lang ang nakakapunta. Kaya naman nagplano sila para buong pamilya ang bumisita. 2 na ang anak nila ni Drake. Hands-on siyang mag-alaga sa mga anak nila. Work from home ang ginagawa niya para may kasama ang 2 sa bahay. Si Jonah ay mahilig mag-bake kahit na 3 taon pa lang ito. Hindi niya alam kung kanino nito naman ang ganong talent. Nag-baking lesson talaga siya para magabayan nito. Katulad ngayon, ito ang nagpresenta na gumawa ng cake na dadalhin niya, kaya suportado siya sa anak. Pagkatapos itong mag-bake, iniwan na siya, kaya siya na lang ang naglinis ng kusina. Mabuti na lang si Drake na ang nag-ayos sa mga gamit na dadalhin nila. For sure matutuwa yun si Mama kapag nakita niyo yung cake na gawa ni Jonah. Ang sasabihin na naman nun, kung kanino nagmana ang anak natin. Tumawa siya. Noong bumisita kasi sila ng kanyang anak, nakita ng kanyang ina ang pagkahilig ni Jonah sa pagbe-bake. Inaasar sila na hindi nagmana ang anak sa kanila. Hanggang ngayon, dinadamdam mo pa rin ang sinabi ni Mommy? Natatawang tanong niya. Paano ba namang hindi? Mabuti na lang, ako ang kamukha ni Jonah. Dahil kung hindi, pati doon aasarin ako ni Mama. Ganon niya kasi libangin ang sarili niya. Mabuti nga ikaw lang yung ganon eh. Yung asawa ni ate, hindi pa rin makalimutan ni Mama na nauna ang pagbubuntis ni ate kaysa sa kasal. Mabuti na lang talaga at may good points ako kay Dad. Ma'am, matagal pa ba tayo? Nilingon nila si Jonah. Nililinis ko na lang tong baking tools na ginamit mo, baka masira naman kapag pinabayaan. Sa susunod mag-practice ka na linisin ang gamit mo ah. Yes po, excited na kasi ako makita si Lolo at Lola. Dahil marami ang nililinis niya, tinulungan na siya ng asawa. Dahil naiinip na ang kanilang anak. Pagkatapos noon, nag-ayos na siya para makaalis na sila. Nang dumating sila sa bahay ng kanyang mga magulang, nakangiti silang sinalubong ng kanyang ina. Agad nitong binuhat si Jonah. Napakapit naman ito sa kanilang lola at pinaulanan ng halikang muka. Hindi mapapantay ng tuwa ng kanyang ina noong ginawa yon ng anak. Happy birthday, Ma. Niyakap din ito ni Drake. Nagmano rin ang kanilang baby Draven. Happy birthday, Mom. Bati niya at niyakap din ito. Happy birthday, Lola. Gumawa kami ng cake para sa'yo. Kumislap ang mata ng kanyang ina dahil sa tuwa. Talaga, apo? Kiss mo nga ulit si Lola? Nagkatinginan lamang silang dalawa ni Drake at pareho silang napangiti. Si Jonah yung tipo ng bata na hindi mahiyain. Napakabibo nito at yun ang naman ng ugali sa kanya. Napaka-sweet din ito. May paborito na talagang apo si Mama. Bulong sa kanya ni Drake, dahilan ng kanyang paghalakhak. Magiging 2 yan kapag lumaki na si Draven. Tiningnan niya itong inosente na nakahilig sa dibdib ng ama. Masaya silang nag-celebrate ng kaarawan ng kanyang ina. Napuno iyon ng tawa at nagpagkitang gila si Ford na anak ng kanyang ate. Nakisabay rin, kasama niya si Jonah, kaya naman tulog na tulog ito pagkatapos dahil sa pagod. Malapit na ang anniversary natin. May bala ka ba? Gusto ko na lang manatili tayo sa bahay kasama ang mga anak natin. Kahit wala namang celebration, hindi pa rin magbabago yung nararamdaman ko para sa'yo. Mahal na mahal pa rin kita. Paano pa kaya ako na mas lalo kang minamahal araw-araw? Napapikit siya para damhin ang labi nito noong halikan siya nito. Ang bilis ng panahon, no? Dati torpe ka pang manligaw, kaya ginamit mo yung tactics mo para maging girlfriend ako. Pero ngayon malapit na tayo mag 5 years. Mas sumiksik ito sa kanya. Please, wag mo nang ipaalala sa akin kung gaano ako katorpe. Hinawakan niya ang ulo nito para makaharap sa kanya. Bakit nahihiya ka? Ang isang Drake Ramiento ay isang torpe pagdating sa pag-ibig. Masyado lang kitang mahal nun.
At hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo na mahal kita. Huwag na nating pag-usapan yun, nahihiya akong marinig. At sa akin ka pa nahiya? Inaasar mo na naman ako eh. Hindi naaalala ko lang. Kapag malaki na siguro yung mga anak natin, ikukwento natin sa kanila kung paano tayo nagsimula dalawa. Oh please, wag mo ikwento ang tungkol doon. Ayos lang na tayo ang nakakaalam. Mabilis ang panahon para sa kanya. Anniversary nila ngayon ni Drake at pagising niya, binigyan agad siya nito ng bulaklak. Tuwang-tuwa siya dahil kasama pa nito si Jonah at may hawak itong maliit na cake katabi ng daddy niya. Good morning, Mommy! Happy anniversary po! Masiglang bati nito. Hinalikan niya ang noo ng anak pagkatapos sinipa ng kandila sa dala nitong cake. Tumingin sa kanya ang asawa. Wala pa akong toothbrush. Pag-imporma niya. I don't care. Baby Jonah, pikit mo muna ang eyes mo. Mabilis namang sumunod kay Drake ang anak. Nagulat siya noong ito ang humalik sa kanya. Ilang segundo lang itinagal nun at bumitaw ito sa kanya. Open your eyes na, anak. Nang magmulat ng mata ang kanyang anak ay abot langit ang ngiti nito. Bakit ganyan ang ngiti mo? Hindi niya mapigilang tanong sa anak. Magkakaroon na po ba ako ulit ng kapatid? Nasamid siya sa sariling laway. Wala pa ang 1-year-old si Draven. Gusto na agad nitong magkaroon ng kapatid. Wala pa sa plano niya ang bumuo ulit. Narinig niya ang paghalakhak ng asawa at mukhang tuwang-tuwa pa ito. Gusto mo ng maraming kapatid, anak? Huwag ka maniwala sa daddy mo, Jonah. Let's eat your cake. Mag-aayos lang si mommy. Isama mo na si daddy sa labas. Mabilis niyang ninakawan ng halikang lalaki. Happy anniversary, love. Pagkatapos niyang sabihin yon, ay mabilis siyang tumakbo sa CR. Katulad ng request niya, nag-celebrate sila ng simpleng wedding anniversary ng buong pamilya. Isang pinakamagandang regalong natanggap niya, ang sayaw ng anak at hinanda nitong card bilang regalo. Napalaki niya talaga ng maayos ang anak niya. Tuwang-tuwa rin siya noong marinig ang mahihinang tawa ni Draven. Isa ito sa mga pinakamasayang anniversary nila. Hindi siya nagsisisi na pinili niya ang kanyang asawa. Ito yung pinakasimple sa lahat, pero pinaka-memorable sa kanya. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Mafia's Fiancé, written by Astros. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!